Matagal pa ba? Napalingon ako sa aking likuran kung nasaan si Ate Cassandra. She asked me with her baritone voice. Pasimple akong napatingin sa mga hawak niya. Sa kanang braso niya, may nakasabit na tank top and shorts, sheath dress, at swimsuit. Sa kaliwa naman, hawak-hawak ng kamay niya ang isang peep-toe na heels saka isang kahon ng thong. Napangiwi ako nang makita yung thong. Seriously, bakit hindi yung normal na underwear ang binili niya? Thong, for real? She will wear thong but not underwear? Para siyang dancer, natulala ka, Clarita. Bumalik ang lahat nang magsalita siya. Napalunok ako ng laway sa kamuling ibinaling ang atensyon sa aking unahan. Malapit na, I answered in a low tone of voice. Sige, ilang minuto pa ang nakalipas. Ipinatong na namin ang mga pinamili namin para bayaran. Parang mas marami pa yata yung kanya kaysa sa akin. I just bought some dress and new heels. Then, I bought some t-shirt for Isagani and some baby clothes for Erica. Matapos magbayad, lumabas na kami ng store. Anong gusto mong kainin, Ate Cassandra? Ngumiti ako sa kanya habang bitbit ang mga gamit niya. Kahit saan basta masarap, sagot niya na ikinatango ko na lang. Naglakad na kami kung saang restaurant dalhin ang nagugutom naming mga tiyan. Ilang minuto pa ang lumipas, nanguna akong pumasok sa isang Korean restaurant. You can take your order, Ate Cassandra. Itinuro ko ang menu na nasa harapan niya. Nahihiya talaga ako, Clarita, kaya kung ano na lang ang orderin mo. Ayun na lang din, nakangiti niyang saad saka inilapag ang mga pinamili niya sa tabi niya. I just nodded and called the waiter. Nang matapos sabihin lahat ng gusto kong kainin namin, pasimple akong tumingin sa nakayukong ulo ni Ate Cassandra. We're in silence hanggang sa binasag ko yun. Pwede bang magtanong, Ate Cassandra? Nag-angat siya ng ulo nang marinig ako. Tumango lang siya at hindi na nagsalita. May amnesia ka ba? Doon ay walang pakundangan kong tanong. Amnesia? Bakit mo naman natanong? Porke ba hindi kita kilala? Hindi talaga kita kilala, Clarita. Nito lang kita nakilala nang dalhin ako ni Isagani sa bahay niya. She smiled innocently. I could feel that all of that was a lie. She was lying to me. Sino bang hindi may isip na may amnesia ito kung minsan ay nakikita ko ang ugali nito dati? Kung ano siya noon, ganoon din siya minsan ngayon. She was lying to me. Bakit parang nagtataka ka, Clarita? She spoke. Umiling lang ako saka siya sinagot. Bakit naman ako magtataka, Ate Cassandra? I smiled. Kahit hindi mo ako kilala, wala akong pakialam pero nandito ka sa puso ko bilang kapatid ko, Hindi tayo magkapatid, walang emosyong sabi niya habang nakatitig sa akin. Para sa iyo, hindi, pero sa akin, we're siblings, you're my sister. Sabi mo yan, wala na akong magagawa, hindi na ako umimik o sumagot sa kanya. She's not telling me the truth. Nagsisinungaling lang siya sa pagkatao niya ngayon. Maybe she used it to revenge on me. No, she won't do that to me. Ilang minuto pang nanahimik ang pagitan namin nang dumating na ang in-order ko. Marami akong in-order para makapili siya, halos mapuno na nga ang lamesa namin. Ang sasarap naman, kinuha niya ang chopstick na nakabalot sa tissue saka nagsimulang kumain. Ganoon din naman ang ginawa ko pero imbis na chopstick ang gamitin, I used fork para madaling makain itong noodles with seafood sauce kong in order. Ang sasarap naman talaga nito, Clarita. Napatingin ako sa kanya at nanlaki na lamang ang mga mata ko nang kukuha siya ng hipon. Ate, bawal ka niyan, ha? Sino namang may sabi sa'yo pwede kaya ito sa akin? Ngumiti siya sa akin pero hindi ako nagpa-apekto roon. Mas mabilis pa ang kamay ko na kinuha ang platong may lamang mga hipon sa ipinatong iyon sa tabi kong upuan. Bawal talaga ito sa'yo. Nagpatuloy na akong kumain at paminsan-minsan ay naririnig ko ang himutok niya. I'm just telling her the truth that she can't eat shrimp because she has an allergic with that. Natapos kaming kumain kaya naman tinawag ko ang waiter para bayaran ang bill namin. Habang hinihintay yun, nagsalita si Ate Cassandra. Comfort room lang ako, Clarita. Tumango lang ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Umalis siya sa upuan niya habang daladala niya ang kanyang sling bag. Actually, akin yun. Ibinigay ko lang yun sa kanya dahil dinala siya ni Isagani na walang-wala siya. Dumating na nga ang waiter kaya kaagad akong nagbayad. Nang matapos, umalis na siya kaya naman hinihintay ko na lang si Ate Cassandra na makabalik para makauwi na kami sa bahay. Pero halos 20 minutos na akong naghihintay ay wala pa rin siya. Naiiling akong kinuha ang cellphone ko sa aking bag saka tinawagan si Mang Felix. Mang Felix, padala naman niyang mga paper bag. Itinuro ko sa driver ang lahat ng pinamili ni Ate Cassandra.
Balak ko nang umuwi dahil pagod na ako, kaya na naman niya ang sarili niya kaya hindi na ako nag-alala pa sa kaligtasan niya. Nang nasa kotse, naisipan ko siyang i-text para sabihing uuna na ako. I'm sorry, Ate Cassandra pero hindi na kita mahihintay pa, mag-grab ka na lang kung uuwi ka na, then I tapped the send button. Tara na po, Manong, nakangiti kong sabi sa matanda kaya naman pinaandar na niya ang sasakyan papalabas sa parking lot na aming kinalalagyan. Nang makauwi, laglag ang katawan kong umupo sa sofa at ipinikit ang mga mata. I'm tired, I want to sleep pero pati sa paghakbang sa hagdan ay kinatatamaran ko pa. Hindi ko na namalayan na tuluyan na akong dinalaw ng antok. Naramdaman kong may nagbuhat sa akin paitaas at alam ko kung sino yun, si Isagani. Naramdaman kong dahan-dahan niya akong hiniga sa kama. I want to open my eyes but I'm really tired. I should thank him maybe later at hinayaan ko na lang ang lamunin ako ng antok ng kadiliman. Nang makaramdam ng tawag ng kalikasan, inangat ni Cassandra ang kanyang ulo para magpaalam sa kapatid. Napaka-tsismosa mo talaga, Cassandra, bulong niya nang maisip yung mga tinanong sa kanya nito kanina. Nagpanggap tuloy siyang inosente at walang alam sa lahat. Pumasok na siya sa comfort room at pumasok sa pambabaeng pinto. Nang nasa loob, naglakad siya patungo sa isang cubicle para roon umihi. Akmang ibababa na niya ang kanyang underwear, dahil nakapalda lang siya nang biglang bumukas ang pinto ng cubicle saka bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha, isang mukha na kailan lang niya huling nakita, ang matandang lalaki na nakasiping niya sa kotse. How are you, beautiful? Tanong nito sa kanya na may pagnanasang tono. Biglang nawala ang ihi na pababa na sana sa kanya kaya naglakad siya palabas at nilagpasan ito. Isang hakbang pa at hindi ako mag-atubiling tumawag ng mga pulis para sa ginawa mo noon, anito na ikinangiwi niya. Galit niya itong hinarap, ano bang problema mo, ha? Bakit ka nandito, bakit mo ako sinundan? Iritadong niyang tanong saka ipinag-cross pa ang mga braso. Pinatay mo ang asawa ko, babae ka pinatay mo siya. Nang sabihin yun sa kanya, biglang dumagundong ang dibdib niya. Naalala niya yung nangyari kung bakit niya nagawa yun sa asawa nito. Hindi naman niya kasalanan dahil pinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Hindi ko yun sinasadya at wala akong kasalanan. Kasalanan iyon ng baliw mong asawa, kung hindi niya ako sinugod. Hindi mangyayari yun sa kanya kaya sorry na. Dahil ilang pulgada lang ang layo niya rito, kinuha niya ang kamay nitong nasa bulsa ng pantalon at marahang hinimas-himas, I'm sorry. Please, sa pangalawang pagkakataon, niyakap naman niya ito. Naamoy pa niya ang matapang nitong amoy, lalaking-lalaki kahit na matanda na ay mabango pa rin at maalaga sa sarili. It's fine, woman, anito sa kanya at humiwalay sa pagkakayakap. So, we're done, hindi mo na ako isusumbong sa pulis? Tumango ang matanda, in one condition, ano yun, nagtataka niyang tanong sa kasunod-sunod na lumunok ng laway. Magiging akin ka ngayong gabi, you will make me happy, let's have fight in my house, deal, umangat ang kamay nito. Deal, nakangiti niyang sagot sa kakinamayan nito bilang pagpayag niya sa gusto nito, nakipagdeal din siya para matapos na ang lahat. Mabilis, babae, mas mabilis na babaliw na umungol ang matanda habang si Cassandra ay nasa taas nito at walang habas na binabayo ang hood ng lalaki. Naramdaman ni Cassandra na malapit na siyang labasan kaya naman lalo niyang binilisan ang pagbayo sa hood ng lalaki. Ah, ang sarap, daddy, nababaliw na helanghing niya sa kakinagat ang ibabang labi habang nakatirik ang mga mata. Call me daddy again, baby, sumabay na ito sa bawat ulos niya kaya naman sinunod niya. Daddy, faster, faster, please. Nagsabay sila sa pagbayo ng kanilang mga katawan hanggang sa may maramdaman siyang mainit na likido ang sumabog sa kalooban niya. Hinayaan niya lang iyon dahil hindi na naman siya mabubuntis. Mamamatay lang ang mga iyon sa loob niya. Napaka-wild mo, girl, hindi niya pinansin ito at umalis lang sa ibabaw saka pumunta ng banyo para maligo, nang matapos, balot ang kalahati ng katawan niya ng isang tuwalya. Wala sa sariling sinuot niya muli ang kaninang suot dahil wala naman siyang ibang susuotan kundi ayon lamang. Kailangan ko nang umalis, paalam, aniya, be safe, baby, pasayahin mo ulit si daddy sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya yun pinansin at lumabas na ng kwarto, habang naglalakad sa mahabang pasilyo nang maisipan niyang buksan ang kanyang cellphone at nakita mula roon ang message ni Clarita sa kanya. I'm sorry, Ate Cassandra pero hindi na kita mahihintay pa. Mag-grab ka na lang kung uuwi ka na?
Edi wow, wala sa sariling bulong niya saka sumakay na sa kotseng nakaabang sa kanya. Mayaman ang matanda, may malaking bahay, at heto siya ngayon, pinahatid pa ng matanda pa uwi sa kanyang kapatid. Iniisip niya na kung magiging asawa niya ito, baka yumaman din siya. Aaminin niya na iniisip niya rin na baka manahin niya ang lahat-lahat dito kapag namatay, matanda na, saka parang nag-iisa na lamang sa buhay. Pero sunod-sunod siyang napailing nang maalala ang balak niya, napangiwi siya sa katangahang iniisip, may Isagani na nga pala siya, bakit niya pa iniisip na mapang-asawa ang matandang yon? Akin ka lang, Isagani, akin ka, hindi man ngayon pero sa susunod, magiging akin ka rin, Isagani. Nang may hatid siya ng driver ay bumaba na siya sa harap ng malaking gate ng bahay ni na Isagani. Nagpaalam na ito sa kanya at ganoon din ang ginawa niya kaya iniwanan siya nitong mag-isa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya sa sarili bago binuksan ang gate at pumasok na. Pumasok na siya sa loob at katahimikan ang bumungad sa kanya, naiiling na umakyat si Cassandra patungo sa kwarto niya. Hindi na siya nagtaka nang maaabutan ang mga paper bag sa ibabaw ng kama niya, excited niyang nilapitan iyon at isa-isang hinuho sa kama. Maya-maya pa ay bigla na lang kinuha ng swimsuit ang kanyang atensyon, hindi niya alam sa sarili kung bakit niya ito binili pero isa lang ang nasa isip niya, baka kasi may outing sina Isagani at malamang sa malamang, kasama siya kasi kapatid niya si Clarita. Hindi na namalayan ni Cassandra na suot-suot na pala niya ang swimsuit, saktong-sakto sa kanya yon na lalong nagpakita ng kaseksihan niya. Sexy siya lalo na't isama pa ang naglalakihan niyang mga dibdib. Halos bumikat na rin ang hiyas niya roon, napangiti na lang siyang pinakatitigan ang sarili. Gusto kong maglangoy, biglang naging sigaw ng utak niya, pero naalala niyang may swimming pool nga pala sa likod ng bahay kaya naman masaya siyang lumabas ng kwarto niya para pumunta roon. Nang mabuksan niya ang back door ng bahay, imbis na swimming pool ang unang makita ng dalawa niyang mga mata, nakita niya si Isagani na tahimik na nakaupo sa bench habang may hawak-hawak na isang basong alak. Wala sa sariling napangisi siya saka lumabas sa bahay at paseksi na lumapit sa lalaki. "What are you doing, Cassandra? Are you trying to seduce at tease me again, for the second time?" Iritadong tanong sa kanya nito. Hindi muna siya sumagot at isang kakatuwang isip ang lumiko sa utak niya, gamit ang dalawang kamay, ipinatong niya ang mga iyon kaya medyo nakabend ang katawan niya. "Gahasain mo ako," Isagani kinagat niya ang ibabang labi at medyo inalag patagilid ang katawan at naramdaman niyang umalag ang naglalakihan niyang dibdib. Napanganga na lang sa kanya si Isagani habang titig na titig sa kanya, umalis siya sa harap nito saka muling nagpa-sexy na lumayo at masayang tumalon sa pool. "It's a time," she whispered under the cold water. Mula sa ilang segundong pagsisid sa malalim na swimming pool ay naisipan na niyang umahan, saktong paglutang ng ulo niya ay mula sa may dulo ng pool. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata si Isagani, nakatayo habang titig na titig sa kanya. Nakakagat labi siyang naglangoy patungo sa hagdanan paalis sa pool at nang makaapak na sa may sahig, kagat pa rin ang mga labi niya habang lumalapit dito. "Bakit, Isagani, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan?" Nakakalong ngisi ang ibinigay niya rito nang makalapit. Titig na titig pa rin sa kanya ang lalaki, madilim ang mukha nito na para siyang may ginawang masama. "Ano bang gusto mo, Cassandra?" Lumapit siya rito at isang pulgada na lang ang layo niya mula rito, amoy na amoy niya ang malatsiko nitong hininga dahil sa alak na ininom, isama pa ang matapang nitong pabango na nagpabaliw sa kanya. "Ikaw lang naman ang gusto ko, Isagani," walang pasabing inilapit niya ang kanyang mga labi sa mga labi nito, ni hindi ito gumalaw na ikinasiyan niya kaya naman kinagat niya ang ibabang labi nito at hinayaan ang kanyang dila na pasukin ang mapait-pait na bibig ni Isagani. Ramdam niya ang paghabol ng hininga ni Isagani dahil sa ginawa niya kaya agad siyang bumitaw sa matamis na halik na iyon at pinakatitigan ito sa mga mata. "Ang sarap ng bibig mo, Isagani." Walang naging tugon nito sa kanya kundi ang madilim na mga titig, may kung ano ang namuo sa utak niya na kanyang ikinangisi. Lumapit siyang muli rito at pinag-krus ang mga braso sa leeg nito na parang magsasayaw sila sa kanilang posisyon. Inilapit niya ang katawan lalo na ang dibdib niya na ngayoy nakadikit sa matigas na dibdib ni Isagani, tanging paghinga lang ng lalaki ang naririnig niya. Para siyang nalalasing habang sinisinghot ang mabagong hininga nito, ang hininga nitong amoy alak na lalong nagpabaliw sa kanyang utak at pagnanasa mula rito. "Gahasain mo ako, Isagani, payag ako kahit na kung ano pa yan." Aniya sa mahinang tono,
Ilang segundang nanahimik ang pagitan nila nang maramdaman niyang marahan nitong pinisil ang nakaumbok niyang pang-upo na nagpapikit ng katauhan niya, ng kanyang mga mata. Dinadamdam niya ang palad ni Isagani hanggang sa tumaas iyon at kalaunan ay napadako na ito sa kanyang kanang dibdib. Mahinang ungol ang lumabas sa kanyang nakatikom na bibig. You already seduced and teased me, Cassandra. So, tanggapin mo ang parusa ko sayo, bulong nito sa kanyang tainga na nagpatayo ng mga balahibo niya. Hindi siya natatakot o anuman tumayo ang balahibo niya dahil sa saya at kilig na nakuha na niya ang atensyong matagal na niyang hinihingi kay Isagani. Nagulat siya bigla nang itulak siya ni Isagani sa pool dahilan para lumubog siya sa pinakangilalim, dahil maalam naman siyang maglangoy. Dali-dali niyang ipinadyak ang mga paa para makakuha ng hangin sa itaas at nagawa niya nga iyon pero imbis na mainis kay Isagani, nakita niya itong naka-boxer na lang at bakat na bakat doon ang malaki nitong hood. Ang sarap, aniya sa sarili, ilang segundo pa ang lumipas ay tumalon ito sa kanyang posisyon saka siya hinila papunta sa may sandalan, ikinulong siya nito gamit ang mga braso nito. If you want a pleasure, I will give it to you here, anito sa kamarahas na hinalikan ang mga labi niya. Kinagat nito ang ibabang labi niya dahilan para umawang ang mga labi niya at hinayaang pasukin yun ng dila ni Isagani. Wala siyang ibang ginawa kundi ang makipag-espadahan dito nang habulin nito ang kanyang dila. Lasap na lasap niya ang sarap sa bawat paghasik ng dila nito sa kanyang bibig. Lasap na lasap niya ang alak sa dila nito na lalong nagpadagdag ng lakas para makipaghalikan siya. Maya-maya pa ay umalis ang dila nito sa kanyang bibig at bumaba iyon sa kanyang leeg at marahas na sinipsip. Ungol niya saka sinabunutan ang buhok nito. Bumaba ang labi ni Isagani sa kanyang naglalakihang mga dibdib. Hinayaan nitong sakupin ang mga ito dahil iyon ang gusto niya, ang makipag-anuhan kay Isagani na hindi labag sa kalooban nito, na gusto rin nito. Kumawala ng sunod-sunod na mga ungol ang bibig niya nang dumampi ang hinlalaki ni Isagani sa hiyas niyang natatakluban ng tela. Kahit na malamig ang tubig na kanilang binababaran ay ramdam ni Cassandra na nagiinit ang katawan niya dahil sa sensasyong ginagawa sa kanya ni Isagani. Hindi na namalayan ni Cassandra na nakahango na sila ni Isagani sa swimming pool at ngayon ay mabilis na naglakad kung saan nakaupo kanina ang lalaki. Pagkaupo pa lang ni Cassandra roon ay mabilis agad nitong sinakop ang kanyang bibig na kanyang tinugunan. Naramdaman niyang muling lumikat ang mga kamay nito sa kanyang katawan. Wala sa sariling inangat niya ang isang kamay at hinaplos iyon sa tigas na alaga ni Isagani, nakalabas na ang kalahati noon sa kanyang boxer na nagpataas ng init sa kanyang katawan. Humiwalay na siya sa marahas na halik nito at tumayo sa kalumuhad sa harap nito. Hinawakan niya ang magkabilang gilid ng boxer nito na alam na ni Isagani ang kanyang gagawin, kaya lumiyad ito ng kaunti dahilan para madali niyang maubad ang boxer nito. Nang maalis ang boxer sa alaga nito at bigla na lamang ito kumislot kaya tumama sa mukha niya, natawa pa siya at hinawakan na yon. Baka kaya mahal na mahal ka ni Clarita dahil rito, wala siyang kamalay-malay na niloloko na natin siya, aniya sa kawalang pakundangang ipinasok ang ulo ng alaga ni Isagani sa loob ng kanyang bibig. Ungol ng lalaki habang tinataas baba niya ang kanyang ulo sa malaking alaga nito. Pabagsak na humiga si Cassandra habang walang ni isang saplot ang kanyang katawan, kakatapos lang nila ni Isagani kaya medyo napagod siya sa tagpong iyon, masakit din ang likod niya dahil sa kahoy siya nakahiga pero hindi niya yun inisip, at least, nasarapan siya. Walang kamalay-malay ang mahal niyang kapatid na may nangyari na sa kanila ng asawa nito, walang kamalay-malay si Clarita na niloloko na nila ito. Napangisi si Cassandra sa sarili nang maisip yun. Hindi naman pala mahirap makuha ang atensyon ni Cassandra, kung bibigyang buhay, mas lalong tutuon ang atensyon ng isang tao kung magpupursige, kumbaga. Hindi na naging mahirap sa kanya ang kuhanin ang loob ni Isagani dahil nakuha na niya ito at may nangyari pa sa kanila. Sunod-sunod siyang tumawa ng mahina at hindi na nag-isip pa, hinayaan na lang niya ang sarili na matulog. Pagod na pagod talaga siya dahil dalawang lalaki ang umibabaw sa kanya ngayong araw. Magandang umaga, Isagani. Good morning, Clarita, nakangiting saad ni Isagani nang lalo pang imulat ang mga mata. Dumukwang ako sa kanya at hinalikan ang kanyang noo, may bigla akong naramdaman sa aking sarili at iyon ay kasiyahan. I am happy because he woke up happy with a sweet smile on his face. Okay na ang breakfast mo, I smiled. Tumayo ka na riyan at may 1 hour ka pa para maghanda sa meeting mo, sabi ko sa mahinahong boses.
Biglang nanlaki ang mga mata niya at umikot ang katawan para tingnan ang orasan na nakasabit sa dingding. It's already 7 a.m. and he told me yesterday that his meeting is about 8 a.m. Dali-dali siyang tumayo at pumasok na sa banyo. Sunod-sunod akong napailing at tumayo na sa kama. Pagkatapos mong maligo at magbihis, bumaba ka na agad para mag-almusal, pasigaw kong sabi. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at narinig ko na ang paglagaslas ng shower mula sa sahig. Ayaw ko na siyang istorbohin, he might be mad at me. Saktong paglabas ko ng aming kwarto ay nagtatakbo patungo sa akin ang isa naming katulong. Ma'am, hindi raw po makakababa si Ma'am Cassandra dahil masakit daw po ang likod niya, aniya na ikinagulat ko. Bakit? Hindi ko po alam, hindi na ako nagsalita pa at mabilis na naglakad papunta sa kwarto ni Ate Cassandra. Ilang segundo lang iyon dahil malapit lang naman iyon mula sa kwarto namin. Pagpihit ko ng doorknob, nakalock ito. Manang, pakuha naman ang susi ng guest room sa baba, utos ko sa kanya na agad naman niyang sinunod. Is she okay? Ano naman kayang nangyari sa kanya para sumakit ang kanyang likod? Ayos pa naman siya kahapon nang mag-shopping kami pero is she really okay? Sunod-sunod akong napailing, hinawakan ko ang sentido ko at atet na hinintay ang susi ng kwarto niya. I don't care kung magalit man siya sa akin without her permission na pumasok ako, I'm just worried at her health. Ilang minuto pa ang lumipas, sa wakas at nakuha na niya ang susi na kailangan ko. Garalgal kong ipinasok ang susi para mabuksan ang pinto. Pagtulak ko ng pinto, nakita ko siyang nakahiga sa kama habang ang mga luha mula sa kanyang mga mata ay bumagsak sa kanyang pisngi pababa sa unan kung saan nakahiga ang kanyang ulo. Naiyak talaga siya, dali-dali akong lumapit saka umupo sa kanyang tabi, tumigil siya sa kanyang paghikbi at tumitig lang sa kisame. Are you okay, Ate Cassandra? Tanong ko sa mababang tono ng boses. Umiling siya, not once, but thrice, hindi ko na kaya, Clarita. Sobrang sakit na ng likod ko, aniya saka muling humagulhol. Huwag ka sanang magagalit pero bakit sumakit yan? Ano ba, hindi mo ba ako dadalhin sa hospital? Hahayaan mo na lang ba ako rito? O uunahin mo muna yung interview mo sa akin? Mas lalong lumakas ang iyak niya na ikinailing ko. Pasensya na, hindi na tayo pupunta sa hospital dahil tatawagan ko na lang ang aming doctor, just stay there, okay? Tumango lang siya kaya tumayo na ako at lumabas na sa kanyang kwarto saka tinawagan si Mr. Alonso, doktor ng pamilya namin. Salamat, Mr. Alonso, hihintayin kita, ngumiti ako at pinatay ang tawag. Bumalik na ako sa loob ng kwarto ni Ate Cassandra pero nagulat ako nang makita siyang nakaupo habang nakabalot ang katawan niya ng kumot, tanging ulo lang niya ang kita. Okay ka na ba? Naguguluhan kong tanong, medyo maayos na ako, kailangan ko lang palang uminat para matanggal yung sakit. Huwag ka nang mag-alala pa dahil maayos na ako. Huwag mo na ring ituloy yung pagpunta ng doktor dahil maayos na ako. Clarita, nakangiti niyang sabi. Napatango ako, hindi ka ba binabanas? Tanong ko. Balot siya ng kumot tapos patay pa ang aircon, sinong hindi babanasan sa lagay na iyon lalo na't nasisinaga ng araw ang kama niya? Hindi naman inalis niya ang tingin niya sa akin at tumingin sa bintana pero nagulat ako ng isang irap ang nakita ko, kahit nakatagilid siya ay kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang pag-irap niya. Dahil sa inis, walang paalam akong lumabas saka nagtungo sa sala, may amnesia ba siya? Totoo kaya yung mga sinabi niya kahapon? Na hindi niya talaga ako kilala maski si Isagani. Biglang kumirat ang ulo ko kaya napahawak ako sa aking sentido pagdakay umupo sa couch, it really hurts, sumakit yata dahil sa lubos na pag-iisip ko kay Ate Cassandra na parang nagpapanggap lang. Alam ko namang simulat sa Paul ay galit na siya sa akin dahil magkaiba kami ng ama pero iisa lang ang ina namin, galit na galit siya simula nang kami mga bata. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko sa aking bibig, matagal na iyon at hindi na rapat inaalala pa. Maya-maya pa ay biglang umeko sa loob ang tunog ng doorbell mula sa labas, sunod-sunod iyon na parang galit ang taong kung sino man ang pumipindot noon at parang may susugurin kapag nakapasok. Nakakunot ang noo kong tumayo at binuksan ang pinto, pagbukas ko pa lamang, ang madilim agad ng mukha ng aking biyenan ang aking nakita. Mama, ano pong ginagawa niyo rito? Nakangiti kong tanong. Sagutin mo nga ako, Clarita, pumasok siya sa loob. Wala akong naramdamang sakit dahil sa tono ng pananalita niya, mukhang may problema. Ano ho iyon? Peke akong ngumiti, nandito ba ang walang kwenta mong kapatid? Galit siyang tumingin sa akin.
Kunwari ay hindi ko narinig ang boses niya para ulitin niya ang tanong sa akin, it's really creeping me out. Ilabas mo sa pamamahay ng anak ko ang malandi at walang hiya mong kapatid, Clarita. Kung ayaw mong magalit ako sa iyo, nag-cross arms siya sa harap ko. Napalunok ako ng laway. Matagal na pong issue yun kaya huwag niyo na pong palayasin si Ate Cassandra, sabi ko sa nagmamakaawang tono. Way back nung kinasal kami ni Isagani, after ceremony, sinabi sa amin ni Mama na nakita niya ang kapatid kong si Ate Cassandra na nanliligaw kay Isagani, parang pinilit ni Ate Cassandra ang sarili na halikan si Isagani. Marami pa siyang sinabi noon na hindi ko naman pinaniniwalaan, I know, kahit ganoon ang trato sa akin ni Ate Cassandra noon, hinding-hindi niya magagawang lokohin ang sarili niyang kapatid. So, totoo palang nandito ang walang kwenta mong kapatid, and I don't care if that issue was too old but for me, it's not that sins of her and Isagani really kills my mind, isang malandi ang kapatid mo, she's flirting with my son. Biglang tumaas ang dugo sa aking katawan pero kaagad kong pinigilan iyon, mas matanda siya kaya hindi ko siya papatulan, gusto kong itaas ang kamay ko at sampalin siya pero hindi ko kaya, I should have respected.